Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Welcome sa ating advanced topics ng technical analysis. Ano po? Let's see kung meron na pong isa. Gaano po kalaki ang impact ng NFP? So, ang NFP po ay non-farm payroll. So, yun yung ang ibig sabihin yan, yan yung bilang ng mga dinadagdag doon sa payroll ng US sa manufacturing sector po nila. Kaya po sinasabing non-farm payroll. So I just want you to understand first kung ano yung basics or yung background ng non-farm payroll. Ano po? So ito ay tungkol sa employment o kung magkano ang dinadagdag sa mga pinapasweldo ng mga kumpanya sa US. So ibig sabihin, pagka umaakyat yung figure niyan, maganda po yan para sa US kasi ibig sabihin dumadami ang may trabaho. Pagka bumabagsak ang bilang niyan, ibig sabihin maraming kumpanya ang naglalagas ng trabaho nila. Ngayon po, kung titingnan natin sa ating kung titingnan natin yan sa ating background ng economic stage po ng isang bansa, yung non-farm payroll po, either you look at it from the viewpoint of a contracting market or from the viewpoint of an expanding market, it will always be the same. It will always have a high impact. Bakit? Kasi kung nasa recession ng isang bansa or nasa contraction ang economy ng isang bansa, pag yan ay naglalagas ng trabaho, nagkakaroon pa rin yan ng malaking epekto sa ganito po kasi, employment, no po? Employment. Pag yan po ay naglalagas ng trabaho, nagkakaroon po yan ng epekto sa consumer spending. Ang consumer spending po ang bumubuhay sa mga kumpanya kasi kung hindi po malakas ang consumer spending, ang mga manufacturers wala rin pong kikitain. Ngayon, ang manufacturers yan. Ang manufacturers po, pagka yan ay nagkakaroon ng pagka gustong iano ng gobyerno ang kanilang should the government decide to spur the activity of the manufacturing sector, they will have to scale down or to lower yung cost of borrowing money. So, yan po ay may direct impact sa Yan po ay may direct impact sa monetary policy ng central bank. Kasi pagka gusto ng gobyerno na maging aktibo ang mga manufacturers sa kanilang expansion or magiging aktibo sila sa pagpapalaganap ng trabaho, kailangan nilang magpautang sa maliit na halaga. Kasi ang mga manufacturers, hindi basta-basta uutang yan kung mataas ang interest. So ayan po ang picture ng NFP. Kaya po sinasabi natin na malaki talaga ang nagiging impact niyan because the bottom line is ang tinitingnan ng mga market players is still its effect on the possible monetary policy of the central bank. And whatever happens here in the NFP, whatever happens here, gumagalaw ang forex market because they are discounting the possible movement in the monetary policy as a result of the employment data or the non-farm payroll data. So I hope that helps po sa ating I hope mas naliwanagan po ninyo
kung ano po ba ang NFP or gaano kalaki ang yung kung gaano po siya kalaki, I cannot quantify it in terms of percentages pero expect that it will always have an effect. Kasi tulad kahapon, it was the first Friday, so nagkaroon ng NFP sa market. So nung lumabas po yung NFP sa market, gumalaw ba ang currency market? Opo, gumalaw po ang currency market kagabi as a result of the NFP data. Kung titingnan nyo ito, let me just yesterday when I was young, eto po. Ito ay Friday, di po ba? Ayan, nakita nyo ang galaw niya kahapon? Japanese yen yan ha. Ang Japanese yen usually nasa Zen state yan. Ibig sabihin, pag walang NFP, talagang tahimik ang galaw niyan. Kaya i-compare mo yung bar niya as compared with with other trading days, malaki talaga ang nagiging effect niya. Ito po ba ay first Friday din? November 9. Let's try to see. Ano po? November 9, was it the first Friday? November 6 ang first Friday. So, let's try to see yung data kung November 6 gumalaw siya ng So ito yung November 6, ito yung November 9. So nagkaroon ng delayed reaction most likely ang market sa result ng NFP ng November 9, kaya po siya gumalaw ng November 9. Most likely ganyan po ang nangyari diyan. I am just assuming, I am not saying na yan na po talaga ang nangyari diyan. But should we try to again see kung November, so let's try to see October. So ano ba ang first Friday ng October? Let's try to check. October 2. So October 2 po ang first Friday niyan. Usually dyan po kasi lumalabas yung mga NFP nila, non-farm payroll nila. They come out every first Friday of para din pong Catholic school yan. So may checking of attendance every first Friday of the month na mag-attend ng mass. Ano po? So pagka hindi ka nag-attend, absent. October 2. I'm just trying to find out kung ano po ang October 2. Yan. So nakikita mo no yung pagka hindi man siya gumagalaw ng eksakto on that day, but if you try to see the trading range on this day, malaki po ang trading range nung NFP nung lumabas po yung because ang trading range niya is from this line up to this line. So we can say na malaki as compared with other days. So dito rin po nangyari po dito, first Friday din ito. It was November 6. Nag-react po ang market ng November 9 kasi this was I think Friday, so nag-react siya the following Monday. So ang laki din po ng ginalaw niya. So in terms of kung gaano po kalaki ang ginagalaw niya, enough to break the daily trend, the daily average trading range. Ayun po. So yun po ang aking sagot sa katanungan niyo po. Kung meron po kayong mga questions na iba pa, I hope I'm able to address yung question niyo po kay Ma'am Joanne at saka kay Sir Alvin. That is why it is advisable that when NFP comes out, pagka palabas po ang NFP, as much as possible, you stay on the sidelines. Kasi pagka bumaliktad yan at naging kontra sa posisyon mo,
ang takbo ng market at wala kang stop loss, iiwanan ka po talaga ng presyo. Yan. So that may be enough to, the NFP may be enough to change the market psychology and the market sentiment. So once the market sentiment changes, ibig sabihin, yung intermediate trend mo magbabago na po. So pagka nagbago po yung intermediate trend natin, it will be for the long, most likely relatively long haul po yung kanyang tatakbuhin. Ibig sabihin, ano po bang ibig ko sabihin yan? Pag dito halimbawa, itong pagka itong pababa ng Japanese yen, halimbawa ito, nagbago po ang tingin ng market dyan. Halimbawa, nag-break dito, nagpakita ng break. Ibig sabihin yan, matagal ulit bago mo makita itong 103 level na to, 105 level, because it will start to aim higher now. It will start to target, ano po bang pwede niyang targetin? Malamang dyan na po siya magbababad na naman ulit dito yan. So kung halimbawang ma-break yan, ito po, the break of this price level may be induced by a NFP, or yun po ang sinasabi kong malaki ang impact niya. Kasi as opposed to like, ano bang mga ibang data na pwede nating ihalin tulad dyan or pwede nating i-compare? Let's just go to Forex News. Halimbawa, as opposed to housing starts, ang housing starts or mga home sales, hindi naman po ganun kalaki it is not enough, the home sales is not enough to change the market psychology. Ibig sabihin, to change the market sentiment. Kasi hindi naman po siya, first, hindi siya front-loaded or hindi siya leading economic indicator. What can only affect the market psychology is a leading economic indicator such as NFP or other employment data. Kasi po, yung mga yan ay leading economic indicators. Aside from that, ang employment mo, ang inflation data mo is also a leading economic indicator that may be enough on its own to change the market psychology or the market sentiment of the pair that you are trading sa Forex. So those things are enough to change the market sentiment. Kasi nga, pareho silang leading indicator. Ibig sabihin, it precedes all other indicators. So kung magiging masama ang reading niya, it may affect the reading sa iba-iba pang mga susunod na economic indicator. Kaya it is enough on its own to change the market sentiment. Yun po ang sinasabi. Yun po ang natin. Kaya po ang isang currency pairs usually malakas ang reaction sa mga employment at saka mga inflation data, because these two factors are sometimes, most of the time, they are rather strong enough or significant enough to let the central bank decide on the monetary policy based on those two. Kasi kung nagbabasa kayo ng news or mga analysis sa market, lagi mong nakikita dyan, dalawa lang ang nagiging bone of contention nila. So ang bone of contention nila usually ay ang monetary policy. Ang bone of contention nila ay ang inflation at saka ang end employment, no? Yan po ang kanilang pinagdedebatehan madalas regarding sa decision to tinker with the monetary policy. Yan pong dalawa ang malaki ang nagiging epekto. Hello, Sir Ronnie. Yes, sir. Yes, sir. Kayo po yung nagtatanong kanina? Yung follow-up? Opo. Opo. Doon sa explanation nyo kanina, di ba, yung sa first Friday nga na magandang abangan mo yung... Opo.
Yung first Friday po natin, lumalabas siya usually, ano po siya, pagka first Friday of the month, dyan po lumalabas yung non-farm payroll po natin. Yes, sir. So, applicable yan sa lahat ng pair. Opo, ang US po kasi ang US. So anything that you trade with the US dollar, affected po ng non-farm payroll. Kung nagte-trade po tayo it can also happen that if you are trading cross pairs, halimbawa Euro Japanese yen, Euro GBP, yan ay pwede ring maapektuhan pa rin ng NFP kahit na ang NFP ay basically dollar ano po siya, no? So dollar based ang NFP kasi US naman po ang naglalabas ng data na yan. Pero ang ano diyan, ang pwedeng mangyari kasi yung igagalaw ng dollar dahil meron nga tayong tinatawag na cross rate effect, pwede pong maapektuhan ang cross rate na trades ninyo. So, ang magandang gawin yan, yun yung ano mo kanina, pag first Friday, aabangan mo na lang tapos medyo pag first Friday po, sir, iiwasan na natin. Iwas po kayo hanggat maaari bago lumabas yung data, nakalabas na kayo at 20 to 30 minutes after nang lumabas ang data, saka mo pa lang siya pwedeng salangan po ulit. I see. So, yun siguro ang nangyari, kasi kahapon, first Friday. Opo, first Friday po kahapon. Iniwanan niyo po ba ang trade niyong bukas kahapon, sir? Oo. Medyo so medyo tinamaan po kayo ng... Yes. Kasi ang ano po dyan, ang sinasabi ko po dyan is tuwing first Friday, kaya po lagi, di ba, pagka nagma-market briefing tayo, pinapakita ko what are the things to expect in the market today. If you have NFP or if you have this and this data, medyo stay out ka muna sa market. Or pagkatapos na ng NFP, 30 minutes after the NFP, that's the time that you can do your trade again. Kasi medyo na siya, medyo nakapag-adjust na po ang market pagka adjust na po ang market pagdating ng oras na yon. So sa Philippine time, sir, mga anong oras yon? Pag Friday ang sa NFP atin po usually lumalabas po yan ng 9:30 ng gabi ata or 11 ng gabi sa atin, sir. 11 or 9:30 ng gabi. Kasi sa US po yan so 12 hours po ang difference natin sa New York. So kung umaga sa atin, gabi sa kanila. So yun po ang naging yun yung kasagutan sa nangyari sa akin kasi yun nga ang nangyari talaga. Opo, kaya po importante na pagka tayo po ay nagte-trade at nakalimutan natin na NFP pala ngayon, lagi tayong merong trading plan. Sa trading plan natin, dapat lagi kang merong entry price, meron kang laging exit price or meron kang take profit, at meron ka ring take profit at cut loss. Yan po ang importante, sir. Kasi pumasok ka man sa market at daanan yung cut loss mo, at least na-manage mo yung cut loss mo, pwede ka maglagay ng cut loss na 30 pips lang or 50 pips. Bahala po kayo kung ilang pips ang gusto ninyo. Tapos, you try to base this also on your allowable risk. So, pwede mong i-convert itong 30 pips ng $10 lang. So para kahit maglaro ang presyo, $10 lang po ang talo sa inyo. Hindi po yung tulad ng magte-trade tayo nang wala po tayong trading plan, bahala na si Batman, pagpasok natin sa market, pwede kang matalo ng $1,000 isang gabi, pwede kang matalo ng $500 na ayaw po nating mangyari sa atin yon. On that note, maraming salamat po sa ating pagdalo sa ating ngayon, sa ating
advanced lessons po ngayon. So I hope to see you all again next week at saka sa ating market briefing po. We do market briefing every Tuesday up to Friday po ng weekdays kasi Monday nagde-day off po ako. So maraming salamat po and have a nice weekend everyone.